Ano nga ba ang promise ng ating Panginoong Hesus? The promise of God ay dapat nating panghawakan at ito ay magaganap sa buhay mo at buhay ko. At yun nga ay naganap sa buhay ko. Tunay na kapag nangako ang Panginoong Hesus, ito ay ibinibigay niya ng buong buo, walang bawas at walang kulang. At ikaw mismo ay mamamangha kung gaano katibay ang covenant na ibinigay na pangako ng Diyos upang ikaw at ako ay maligtas. Amen po ba? Kaya nga sinabi niya, di ba, sa John 3:16, For God so loved the world that He gave the only begotten Son. For those who believe in Him shall not perish but have everlasting life. And when you accept Jesus Christ ng buong buo sa puso mo at inamin mo ikaw ay makasalanan at inamin mo na tayo ay nagkasala noong tayo'y isinilang pa lang. Ito ay minana natin kay Eva at kay Adan. At sa pamagitan noon na pagtanggap mo sa ating Panginoong Hesus, doon mabubuo ang isang promise na siyang mararanasan mo na tunay na hindi matutumbasan ng salapi ang ipinangakong buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Hesus. Ikaw at ako ay niligtas niya sa kamatayan. Hindi na tayo madadala sa apoy ng impyerno. At dahil binigyan kanya ng buhay na walang hanggan, ikaw ngayon ay na-born again. Na-born again ang iyong espiritu. But wait, hindi ka na-born again sa laman. Remember, naipanganak ka na ng nanay mo sa puwerta at ikaw ay naipanganak na dito sa mundong iyong ginagalawan ngayon. Ipinanganak ka sa laman, sa flesh, ngunit tayo ay ipanganganak ang ating espiritu. Yun yung sinasabing maboborn again ang iyong espiritu. Kung dati kang namumuhay sa kasalanan, ikaw ay mamumuhay na sa kabutihan na bigay ng ating Diyos. Ito ay by grace. Ito ay hain na talagang regalo sa iyo ng buong buo. Na tayo, kapag tayo ay nakakilala ng buong puso sa Kanya, matatakot ka nang gumawa ng kasalanan. Amen po ba? At patuloy na gaganda ang iyong pakikitungo sa kapwa mo. Kung ikaw ay dating mainitin ng ulo, kung ikaw ay bastos, kung ikaw ay palasagot sa magulang, palasagot sa mga boss na iyong na pinapasukan, at ikaw ay barumbadong tao, yun ay mawawala. Mawawala because you surrender unto God. Yung buo mong pagkatao ay isusurrender mo. Kaya nga sabi, di ba may kanta nga, I surrender all. I surrender all. Lahat isusurrender mo kay Lord. Isusuko mo lahat ng iyong kasalanan. Isusuka mo ang lahat ng pangit mong ginagawa. Kaya nga sabi, ang taong na born again Christian ay may bagong likha, bagong nilalang, bago lahat. Kaya nga sabi, when you baptize in the Holy Spirit of God, ay nasuma sa iyo ang Panginoong Hesus. Ang puso ni Kristo ay nasa iyo. Kaya nga ang promise ng Diyos ay mapapasayo sapagkat ito ay pinangako niya. Sabi sa Acts 13:32-33, we tell you the good news, what God promised our Father. He has fulfilled for us, their children, by raising up Jesus, as it is written in the second Psalm. Well, kaya nga kailangan, sabi ni Lord, you are my son. Today, I have become your father. Ikaw ay anak niya na. Kung paano tayo ay minahal ng ating tatay sa mundong ito, hindi kanya pinabayaan, lahat ng kailangan mo ibinigay. How much more
Father in heaven na ibigay sa iyo ang lahat-lahat ng pangangailangan mo. Kaya nga sabi sa Philippians 4:19, ano yung pangako niya? And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Spiritual blessing, mararanasan mo din yan. Acts 2:38. Ano sabi sa Acts 2:38? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit ay merong 9 fruits of the gift of Holy Spirit na ibinigay sa atin, kaya kailangan ay meron ka nito sa puso mo. Yung 9 fruits of the Holy Spirit ay nakalagay yan sa Galatia 5:22 verse 23. Unang-una, kailangan magkaroon ka ng love, joy, peace, patience, forbearance, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kapag yung 9 fruit of the Holy Spirit ay nasa iyo at nasa akin, magagalit ka pa ba? Siyempre, hindi na. Kasi meron ka ng self-control. You have a lots of patience. Meron kang pagtitimpi. Yung galit na galit ka na, magkakaroon ka pa ng patience. Meron ka pang self-control. May pagtsatsaga ka na makontrol mo ang sarili mo sa galit at mawala ito. Siyempre, ang unang-unang itinanim ng Diyos sa'yo ay love. Amen? Kasi kailangan natin ng love. Kung wala kang love, hindi mo mamamahal ang hindi ka mahal-mahal. Amen po ba? Mamahalin mo na. Dahil sabi nga ni Lord, ikaw na makasalanan, ikaw na masama, minahal ng Diyos. Hindi ka binaliwala. Ikaw ay inakap niya. Ikaw ay inakap niya, hinanap niya, pinatawad niya, at pinili niya. Alam niyo ba, ang Diyos ang pumili sa atin. At kaya tayo ay mapalad talaga. Kaya bilang pinili tayo ng Diyos, ibigay na natin yung the best. The best na paglilingkod, kanya niya, share the Word of God upang maranasan din ng iba kung gaano magpahalaga sa salita ng Diyos. The Bible ay napakahalaga ng Bible dahil marami nagsisuicide, marami nagpapakamatay, mga estudyante, hindi alam kung ano ang nilalaman ng bagong tipan, kung ano yung nilalaman ng Biblia. Ito ay napakahalaga. Kaya nga ang bawat school ngayon ay merong Christian values, merong pagtuturo sa Biblia upang wala ng mga nagsisuicide na mga kabataan dahil pag nabigo sa pag-ibig, ang ginagawa nila ay nagpapakamatay kapag sila ay hindi pinanagutan ng kanilang minamahal. It's waiting for you. Accept God. Accept Jesus Christ in your heart, in your mind, in your soul. Dahil siya lang ang makapagpapabago at magpapaganda ng buhay niyo, mga kapatid. Maniwala kayo at manampalataya, hindi ka nag-iisa. Kaya kung feeling mo, you can do nothing, yes, you can do nothing without God. Sinabi nga niya sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Siya lang ang magbibigay ng kalakasan sa iyo, wala nang iba. At kung ikaw ay sobrang nabibigatan sa lahat ng problema, God is waiting for you. Magaan ang kanyang pamatok. Handa siyang makinig sa iyo. Just pray and trust in the Lord with all your heart. Pray and pray in the Lord. At kung gusto niyong tanggapin ang ating Panginoong Yesus, sumabay po kayo kay Pastora Winona kung paano manalangin at tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoong Yesus, tinatanggap kitang Panginoon ng aking buhay. Ikaw ang maghari sa aking buhay. Ikaw ang patuloy na manahan sa aking puso. Panginoong Yesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Mula
pa nung ako'y ipinanganak na minana kay Eva at kay Adan. Tanggalin mo, Panginoong Hesus, ang balakit, mga sumpa, mga galit sa aking puso. Lord, linisin mo ang aking puso. At patuloy mo ito, Lord, ng pusong busilak na marunong magpatawad sa aking kapwa. Panginoong Hesus, manahan ka. Ikaw ang manguna. Ikaw ang maghari. Ikaw ang aking manging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw ang aking Panginoon na aking pupurihin magpakailanman, pasasalamatan at paglilingkuran habang ako'y nabubuhay. Panginoong Yesus, italaga mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kung saan ang Biblia ay nakatalaga ang mga pangako mo. Italaga mo, Lord, ang aking pangalan sa iyong kalangitan. At patuloy piliin mo ako, Panginoon, na maging tagapaglingkod mo, Panginoon, at ako'y mag-serve sa iyo habang ako'y nabubuhay. Panginoong Hesus, bigyan mo ng direksyon ang aking buhay. Pagpalain mo ang aking kamay at patuloy pagpalain mo ang aking mga paa. Saan man ako umapak, ano man ang aking hawakan ay maging pagpapala para sa iba. At bigyan mong anointing, Panginoong Hesus, ang aking kamay na sa bawat lay hands, Panginoon, ay merong mga gagaling na mga may sakit. Sapagkat, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ay patuloy na mananahan sa aking puso. At ang banal na dugo ang patuloy na lilinis sa aking puso, Panginoon. Gawin mo itong busilak. At patuloy maging puso mo, Panginoon, ang maging puso namin, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa buhay na pagbabago na aking tatahakin sa aking mundong ginagalawan. Panginoong Hesus, ikaw ang mag-ingat sa lahat ng oras sa aking hakbang. At patuloy, ikaw ang patuloy na maghari at mag-utos sa akin, Panginoon, ng aking mga gagawin upang ako'y patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Kapag yan na isinunod mo sa panalangin ngayon, ay patuloy mong mararanasan ang hipo ng Panginoong Hesus sa iyong buhay. Marami tunay na tao na hindi pa alam ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Ako si Pastora Winona ay mananalangin sa iyo ngayon upang selyuhan ng banal na dugo at ng banal na Espiritu Santo ang iyong panalangin. Panginoong Hesus, patuloy kong dinadalangin ang kapatid kong ito na tumanggap sa iyo. Patuloy, Panginoong Hesus, akapin mo ng iyong banal na Espiritu Santo ang kanyang buhay at balutin mo ng iyong banal na dugo ang kanyang puso. At ang kanyang pagkatao ay patuloy na mabago unti-unti ang dating hindi magandang pakikitungo at dating mainitin ang ulo at dating galit sa mundo ay mawawala ang lahat ng galit niya sa kanyang puso. At magkakaroon siya, Lord, ng pusong pagpapatawad sa kanyang mga mahal sa buhay. Panginoong Hesus, gabayan mo siya, anumang hakbangin ay pagpalain mo ang kanyang kamay, anumang balaki niya at mga pangarap niya sa kanyang buhay ay matupad. At kung nais niya, Lord, magnegosyo, pagpalain mo siya, Panginoon, at sa kanyang pagtatrabaho man, Lord, ay pagpalain mo ang kanyang buhay. At ingatan mo siya habang siya ay nabubuhay, Panginoon. At patuloy ang salita mo ang magsiselyo sa kanyang puso at mauuhaw siya sa mga ganitong gawain, mga Christian ministry, mga full gospel ministry na tunay, Lord, inaakap ang iyong pangako, ang iyong banal na Espiritu Santo, inaakap, Panginoon, ang pagiging Diyos mo, Panginoong Hesus. At patuloy ikaw ang papupurihan at pasasalamatan ng kanyang buhay, maging ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Sinabi mo nga, Lord, kung paano ang isang pamilya ay tumanggap sa iyo, ang isang tao na tumanggap sa iyo ay buong pamilya ay maliligtas. Lord, patuloy, Lord, akapin mo ang kapatid ko na to, si brother at si sister, Panginoon, na ngayon sumabay sa panalangin ni Pastora Winona.
Salamat, Panginoong Hesus, sapagkat sinelyuhan mo na ang kanyang pagsuko sa iyo. Ay patuloy, meron na siyang bagong buhay. Siya ay na-born again Christian na ng kanyang espiritu. At tinanggap na ng espiritu niya ang espiritu ng Diyos na kailangan naming ipamuhay sa aming mundong ginagalawan. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat, kapatid, brother and sisters, sa pagtanggap mo sa ating Panginoong Hesus. Marami kasing tao na ayaw na nakakarinig tungkol sa Diyos. At ayaw din nilang napapakinggan ang mga ganitong gawain na pananalangin. At ayaw din nila na mga tungkol sa Diyos ang naririnig. Dahil tayo ay na-deceive ng demonyo, kaya minsan inaayawan ng tenga ng mga nilikha ang ganitong pananalita. Ngunit dahil ikaw ay tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, I declare the spiritual ears, the spiritual eyes, the spiritual mouth ay patuloy na yan ang mangunguna sa iyo. Maririnig mo ang tinig ng Diyos, kapatid. Makikita mo ang mga pangitaing nais ipabigay ng Diyos sa iyo. Maging sa panaginip, kung paano si Joseph the Dreamer ay nananaginip ng mga kamanghamanghang biyaya ng Diyos, kamanghamanghang gawa ng Diyos. Ikaw at ako ay patuloy na parang si Joseph the Dreamer. Mananaginip ka ng mga kamanghamanghang ipagagawa ng Diyos sa iyo, sa ating ginagalawan sa mundong ito. Kung paano ako ay nanaginip nung araw na ako ay nangangaral sa mga churches. Kung paano ako nung araw ay naglilay hands ng mga may sakit. At kung paano ako ay nagpipreach ng Word of God. Ito ay naganap sa buhay ni Pastora Winona. Noong ako ay nananaginip ay hindi pa ako pastora noon. At hindi pa ako Christian noon. Ako ay bago pa lang attending at hindi pa malalim sa salita ng Diyos. Ngunit nung ako ay nabaptize ng Holy Spirit, doon ako na naginip ng mga spiritual gift ng Diyos. Mga spiritual pangitain na ibibigay ng Diyos sa iyo. Bakit? God is Spirit and truth. Siya ay Espiritu. At siya ay pwedeng idaan ang lahat ng bagay sa mga kamanghamanghang kaparaanan. Kung saan tayo ay natutulog at nananaginip, kung paano si Joseph the Dreamer ay yumaman, nagkaroon ng mga knowledge and wisdom because of God. God always inireveal niya yan sa lahat ng kaparaanan na naisin niya. Kaya tayo ay manampalataya na mayroong mga tinawag na propeta. May tinawag na mga guro. May mga tinawag na pastor at pastora. At may mga tinawag na mga missionary. Sila ay nagmimisyon ng mga salita ng Diyos. Tayo rin ay binigay ng Diyos na karapatang magroon, magbigay ng financial, magbigay ng spiritual gift, magbigay ng spiritual advice sa lahat ng tao. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Kaya tayo ay laging manalangin, tumingala at magpasalamat sa ating Panginoong Hesus, the Father in the heaven, and the Spirit of God ay pasalamatan natin. And the angel of the Lord ay laging gagabay sa atin. Remember, you are the army of God. You are the servant of God. You are the pastor. Amen.